mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Rich Special Coverage. RH! Tuloy-tuloy ho ang special coverage ng DZRH. Kaugnay ng isinasagawang kilos protesta
Partikular ho ng religious sect na Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA People Power Monument at Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Narito po ang ulo ng ating mga balita. 2 pulis sugatan na 4 arestado sa INC rally sa EDSA People Power Monument. Higit 10,000 katao bumuhos sa INC rally ayon sa Philippine National Police. Iglesia ni Cristo tutol sa kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Tinawag na selective justice. Surprise INC rally, walang permit at koordinasyon ayon sa NCRPO at sa MMDA. Minimum wage sa Metro Manila tataas ng 85 pesos kada araw ayon sa DOLE. Senate President Gatchalian nagsagawa ng walkthrough sa plenaryo bilang paghahanda sa impeachment trial. At low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy na minomonitor at tatawagin sa bagyong Henry sakaling maging bagyo. DZRH Special Coverage. Narito ang detalye ng ating mga balita. 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, arestado ang 4 na rallyista habang 2 pulis ang sugatan sa gitna ng protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Kabilang sa pinusasan ang driver ng bus na intentional umanong nag-atras abante sa northbound lane ng EDSA White Plains. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, naipit ang isang policewoman o policewoman na kinilala o kinailangan ng agarang atensyong medikal. Isa pa sa mga dinampot ang lalaking nanakit umano ng isang pulis na nakadeploy sa lugar. Samantala umabot naman sa higit 10,000 katao ang dumagsa sa isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo o INC. Sa tala ng Philippine National Police, 10,500 ang nasa bahagi ng EDSA People Power Monument, habang 300 ang nasa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Simula alas 5 ng madaling araw kanina nang ideklara ang full alert status sa buong Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region. Halos 6,000 pulis din ang idineploy na kapulisan. Samantala, alamin muna natin ang latest sa low pressure area mula kay Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Ma'am Grace, magandang tanghali po. Po, magandang tanghali din po, Sir Yuel and Miss Karen. Ngayon nga po yung LPA na minomonitor natin ay huling namataan sa coastal waters ng Romblon. Ina-expect pa rin po natin na magdudulot ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. May mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at sa buong bahagi din po ng Visayas. And expect din po natin posible yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Quezon, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Aklan. So doble ingat po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. So ina-expect nga po natin tumatawid itong LPA na ito dito sa ating landmass, and posible po itong or tumataas na po yung possibility na ito ay mas-develop at maging isang ganap na bagyo. Most likely, tomorrow po ito ay posibleng maging isang ganap na tropical depression. And yung mga pag-ulan po na ina-expect natin is magpapatuloy pa rin po most likely hanggang Thursday for dito sa Metro Manila at sa malaking area po ng Central at Southern Luzon. Well, sa ilang areas naman po ng Palawan or sa area ng Palawan, yung habagat is prevailing pa din. May mga ina-expect din po tayong mga pag-ulan. And for the rest of the country naman, may mga isolated pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan dulot naman ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang tanghali po. Maraming salamat po at magandang tanghali, Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. 9 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglabas ng pahayag ng pagsuporta ang religious sect na Iglesia ni Cristo kay Senator Rodante Marcoleta sa posible nitong kaharaping kaso.
Ayon kay INC spokesperson Edwil Zabala, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ngunit tutol sila sa umano'y pagbaluktot dito, lalo na kung ang layunin ay pagtatakip sa katiwalian. Kinwestiyon ng INC kung bakit si Marcoleta ang ngayong nahaharap sa kasong plunder sa halip na ang mga taong inilantad sa investigasyon. Git ng INC, hindi dapat ituring na plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution. Lalo't sinabi nila na nagmula ito sa mga sumuporta sa kanyang kandidatura at wala umanong nakitang paglabag ang COMELEC kaugnay nito. Nanawagan din ang grupo sa mga kinauukulan na huwag ipatupad ang tinatawag nilang selective justice at sinabi nilang hindi sila mananahimik sa harap ng umano'y paglabag sa katarungan na hinihingi ng mamamayan. Samantala, gusto lang ng administrasyon na patahimikin ang hanay ng minorya sa Senado sa isyu ng flood control scandal at sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senator Rodante Marcoleta kasunod ng anunsyo kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na sasampahan na siya ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Ayon kay Marcoleta, planado ang lahat ng kilos ng administrasyon sa naisin na kasuhan ng mga umano'y naghahanap at naglalantad ng katotohanan. Sabi ng senador, alam na niyang siya ay kakasuhan at ipakukulong, ngunit hindi umano ito magiging hadlang upang siya ay patuloy na magserbisyo. Wala umanong ibang gustong mangyari ng administrasyon kundi pigilan siya na ipursige ang investigasyon sa flood control scandal at hindi din siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara. Ipinagtataka ni Marcoleta na mas mauna pa silang makasuhan kaysa kay dating House Speaker Martin Romualdez na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Walang kaukulang permit ang isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na wala ring abiso at coordination sa mga otoridad ang protesta. Tiniyak din ni Torre ang kahandaan ng MMDA sa anumang sitwasyon kung saan naabot na sa 1,000 tauhan ang nakadeploy. Nagkakaroon na rin umano ng pag-uusap sa pagitan ng mga otoridad at mga representante ng INC. Base sa tala ng otoridad, aabot na sa libo-libong katawan nagtipon-tipon sa EDSA People Power Monument habang daan-daan naman sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Nakatunog na ang National Capital Region Police Office sa bago pa man ang isinagawang bulaga ang kilos protesta ng religious group na Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument ngayong umaga. Sa panayam ng DZRH kay NCRPO Director Anthony Abirin, sinabi niya na may intel na sila kaugnay ng rally. Ngunit hindi lamang sila sigurado kung kailan. Bunsod nito, maaga pa lamang ay nakapagpadala na siya ng mga personnel sa lugar habang nakiusap na rin siya sa mga demonstrador na huwag sakupin ang buong kalsada upang makadaan pa rin ang mga motorista. Samantala, Flash Report. Flash Report! Inilagay na ng Philippine National Police o PNP sa full alert status ang buong pwersa nito sa harapuyan ng malaking pagtitipon sa EDSA. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, naging epektibo ang full alert status kaninang alas 8 ng umaga. Sa ilalim ho ng direktiba, lahat ng police units at personnel ay pinapayuhan na panatilihin ang matinding paghahanda sa pagtugon sa sitwasyon. Inutusan din ng PNP Chief ang lahat ng commanders na magsagawa ng accounting o inventaryo ng kanilang mga tauhan sa kada 3 oras hanggang sa bawiin ang full alert status. Flash Report. Flash Report! Alas 12:13, tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na igagalang ang karapatan ng mga Pilipino sa mapayapang protesta at malayang paghahayag. Ayon sa DILG, natasan rin nito ang Philippine National Police na magpatupad ng maximum tolerance, kabilang sa pinatitiyak ang maayos na security at traffic management upang masiguro ang mapayapa at maayos na mga aktibidad. Nawagan din ang ahensya sa mga nagpoprotesta na panatilihin ang rule of law at makipag-ugnayan sa mga otoridad.
Hinatak ng MMDA sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police sa mga nakahambalang na sasakyan sa EDSA sa gitna ng isinasagawang rally. Kabilang sa inalis sa mga bus na hinarang ng mga relihista sa EDSA busway sa bahagi ng Plains. Binigyan naman ng citation ticket ang ibang sasakyan at ituto ng MMDA. Sabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, nag-deploy din sila ng mga boom trucks na gagamitin sa paglipat at pag-urong ng mga concrete barriers. Nananatiling sarado sa mga motorista ang EDSA Ortigas Service Road northbound, EDSA Ortigas Flyover northbound, EDSA Ortigas Flyover southbound at White Plains Avenue eastbound at westbound. Nagkansela si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nakatakda nitong schedule ngayong araw sa gitna ng isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Base sa kumpirmasyon ng Malacanang, hindi dumating si PBBM sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel sa Maynila at sa halip binasa na lang ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang kanyang mensahe. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi rin matutuloy si Pangulong Marcos sa Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Makati City. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon sa EDSA kung saan may nagaganap na malakihang rally. Samantala, mananatiling professional at non-partisan na institusyon ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Yan ang binigyang diin ng AFP sa harap ng isinasagawang protesta sa bahagi ng EDSA. Ayon sa AFP, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mamonitor ang sitwasyon. Kinikilala at iginagalang umano ng militar ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpahayag ng saloobin. Gayunman, iginit ng AFP na ang lahat ng publikong aktibidad ay dapat naaayon sa umiiral na batas, lokal na regulasyon at kinakailangang permit mula sa mga kinauukulang otoridad. Hinimok din ng AFP ang mga organizer na tiyaking hindi maabala ang kaayusan at hindi magdudulot ng hindi kinakailangang abala sa mga motorista, manggagawa, estudyante at iba pang mamamayan. Dagdag pa, mananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan ng publiko at pagsunod sa batas habang iginagalang ang karapatan ng lahat ng Pilipino. Good news naman sa mga manggagawa sa Metro Manila. Aprobado na ho ng Department of Labor and Employment ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, gagawing 2 bugso ang pagpapatupad ng naturang wage hike. Epektibo ang unang bugso nito na 60 pesos na taas sahod sa July 19, habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad naman sa January 2027. Sabi ni Tolentino, nasa 1.1 milyon na mga minimum wage earner ang makikinabang rito. Ito na ang pinakamataas na wage increase sa kasaysayan ng Metro Manila. DZRH Special Coverage. Oras natin alas 12:17. Kami ho ang inyong patuloy na nakakasama sa special coverage ng DZRH. Kaugnay ho ng isinasagawang rally sa EDSA at Liwasang Bonifacio. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss O, Miss Karen Oyong. Babalikan ho natin ang ilan pa mga ganap and of course sa mga kasama ho natin na nakadeploy ho ngayon sa iba't ibang lugar. Si Giselle Ricafort na nakatutok sa EDSA Monument. Tina Nolasco dyan ho sa Ermita, rekto sa Maynila. Edwin Duque at gayon din kay Noche Kaka sa bahagi din ng Menjola. Oras natin 18 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Fagcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fagcon, amoy nakaka-joyful. The
This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So para sa akin, napakahalaga ng mental health lines lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo, no? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan. Okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan as a responder, no? Syempre, they listen actively, right? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan. Gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. DZRH Special Coverage. Magandang tanghali, magandang maulan tanghali partner. Ikaw ba ay kasama sa mga na-traffic kanina? Siguro yun yung tinatawag na overflow naramdaman sa ilang mga parte. So kahit po sabihin natin na hindi kayo direktang tatahak ng EDSA, particularly sa northern part nito, bandang Kamuning, White Plains, Santolan, papunta po sa northern EDSA.
ay yung traffic mag-overflow yan kasi sisikip yung ilang mga bahagi na pwedeng daanan, hahanap po ng malulusutan yung mga motorista po natin. At sa mga motorista naman po na naipit na po, naku, good luck po sa inyo. Sana ay pakiusap na rin po sa ating mga kababayan na INC kung karapatan nyo po ang magsabi ng inyong saloobin na magpahayag po. Pero sana naman po ay huwag nyo na masyadong patagalin dahil marami po talaga ang naabala ngayon. Mga estudyante, mga empleyado, mga manggagawa, mga may importanteng lakad, yung mga senior citizen na magpapacheck up sa mga ospital. Marami po dyan sa may area na yan, lalong-lalo na po Kamuning area sa East Avenue, ayan po yung area sa Quezon City na kahit po hindi po dyan ay na direktang may mga nangyayari po na rally ay syempre yung trapiko ay umaabot doon, yung buntot ng ng trapiko. Kaya sige, ito na ho yung nakikita nyo sa inyong TV screen sa pamamagitan ng ating RHTV, at yung live feed. Oo, pasalamat po tayo sa MMDA. Ayan, yan ang kanilang live feed. Sa bahagi ho yan, ang napapanood nyo po ay nasa bahagi ng White Plains. At magkabilang bahagi na yan, yung northbound tsaka southbound ay parang isang lane lang yung nadadaanan ng mga motorista natin. Kaya ganoon na lamang ho yung tukod ng mga sasakyan. Si RH23 Edwin Duque, alamin natin ang location niya. Edwin, nasaan ka ngayon at kamusta dyan? Dito tayo sa northbound, kama ng EDSA at malapit tayo sa Kapukrami. Halos may gitna magdadalawang oras na yung ating paglalakbay mula nung galing tayo ng bahagi ng EDSA GMA ay matindi pa rin itong traffic. Kaya yung ating mga kababayan na wala namang mahalagang pupuntahan at gatmari iwasan na yung EDSA kapag ikaw ay patungo ng Makati. Dahil mismong mga motorsiklo na single ay nahirapang lumusot. Kahit sa mga kalye na daanan maliban sa isa basta papuntang EDSA Shrine ay napakatindi ng daloy ng traffic. Maging yung iba naman may mga pumaparada na lang sa mga bakanting kalsada. Yung iba naman ay kaya hindi na gumagalaw. May mga naubusan na rin ng gasolina. No, lalo na yung mga hindi nila in-expect na may ganitong mga aktibidad. Kaya yung tindi ng traffic, may mga grupo, mga motorsiklo, nakamotor na lang, yung pupunta ng EDSA ay nakamotor, yung iba naman ay naglalakad. Ang mga tandaan, may mga bitbit silang mga flag ng Pilipinas at may ilang grupo hindi pa ma-identify kung anong grupo. Sila ay patungo rin ng EDSA Shrine para makisa sa aktibidad ng rally dyan sa EDSA sa Quezon City. Edwin, nabanggit mo kanina may mga sasakyan na naubusan ng gasolina sa sobrang tagal na naka-idle dahil nga sabi mo may ilan dyan 2 oras na naipit sa trapiko. Pero itong mga sasakyan na to, paano to? Pagkatapos ng rally hindi sila makaandar dahil nga naubusan na, magiging din, sagabal din sila dyan. Paano sila maalis sa area na yan, di ba? May yung ibang naka-park na kaya hindi na maabante. Nakausap ko yung driver kanina dahil nag-CR dito. Hindi na raw kaya kasi kung aabante pa siya baka hindi na makalayo, maubusan na rin ng gas. Kaya yun na nga. Okay. Nag-ingat na. Kaya tayo tiniyak natin pultang tayo. Baka mamaya pagtulakin tayo. Pero may mga nakausap ba kayo dyan, Edwin, na ilang oras na rin sila at late na sa trabaho, hindi na sila makapasok sa eskwela, o mas minabuti nila na maglakad na lang kahit medyo maulan? May mga ilang nakausap tayo kanina habang nakakasalubong natin sa sakyan. Iba naman ay back out na dahil kahit anong subok nila dahil nakita nila yung talagang kunting galaw, ilang minuto na lang, halos siguro 10 minutes bago gagalaw ulit. Pero kung tila, siguro mga 3 di pa. Literal na gapang, makikita mo yung pakyat ng Kapukrami, yung flyover, halos hindi gumagalaw. Pero dito sa baba, pag pumunta kang Viserano, medyo gumagalaw lang pa konti-konti kasi yung mga galing din na iskinita sa bahagi ng Krami ay dumadaan din. Kaya mabagal talaga. Yung iba naman galing ng Capaginaldo, galing na iba nagsusorkat, iwasan ng White Plains, dito rin dumadaan. Kaya makikita mo kahit sa bahagi dito sa EDSA talaga apektado yung bigat ng daloy ng trapiko hanggang yung galing ng Santa Mesa.
yun din, talagang makikita mo, ikot-ikot na lang sila. Dahil wala rin namang patutunguhan. At yung mga ibang kababayan natin, galing naman ng Makati, papuntang EDSA na na-trap din, hanggang ngayon ay talagang hindi na nakakagalaw sa may bahagi ng Ortegas. Edwin, Edwin, sa kalagayan naman ng panahon, kamusta ngayon? Malakas pa ba ulan? Kanina, dito sa bahagi ng Pasay, tuloy-tuloy. Walang titila lang kaunti, tapos uulan din. Diyan ba? Kamusta? Bahagyang umambun kanina, pero ngayon ay medyo nakakaranas tayo ng kunting mainit na naman. Pero yung hindi siya tirik na tirik tulad ng mga nakaraan, mainit ang panahon, pero makulimlim. Yun ang sitwasyon ngayon. Siguro, dahil sa dami ng makina na umaandar at yung epekto ng init, yun ang naramdaman natin. Pero wala namang pag-ulan na ngayon at pa-kunting-kunting ambon lang at hindi naman natin masabing sobrang kulimlim, pero mainit lang ang ating ang panahon. Alright. Ayan. So, babalik tayo hanggang makarating tayo doon sa pinaka-bottleneck na traffic kung saan nagaganap ngayon ang malaking rally ng INC dyan sa may EDSA People Monument sa bahagi ng Quezon City. Aris 23 dito kinagulat sa Tisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Oras natin alas 12:30 na ho ng tanghali. Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon,
Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Wizards. Match up of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. At nagwagbalik po ang DZRH special coverage ng ating oras at 12:37 at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok sa mga kaganapan sa loob ng Metro Manila, lalong-lalo na po kaugnay dito po sa isinasagawang rally po ng Iglesia ni Cristo INC. Kumusta na ang mga kababayan po natin sa Mendiola, Manila? Apektado rin ba sila? Naroroon live si Noche Kakas via Zoom. Noche, go ahead. Go ahead, Noche. Yes, Miss Kaya, nandito rin itong lapit na Mindiola Gate ng Malacanang. Kung saan, ayun, kung makikita nito, nakabarikada pa rin ng fire yung Loyola Street. All the way nakadiretso dito ng Mindiola dahil nandito makikita natin
ang mga kapulisan. Nagbabantay na rin sila dito para kung sakali mang dumating yung mga realista ay in-face yung ating mga kapulisan. Then, yung mga kapulisan na ito, galing ito ng Batangas, iba't ibang police station. Makikita natin nila dito sa Nicolas, Balete, Mabdili, Tagtag, Lemery. Ito yung mga taga Batangas sa PPO kung saan ay tutulong dito kung sakali. Go ahead, Noche. Medyo pihit lang sa ating audio. Ayan, pero okay pa yung video mo. Naku, naputol. Tawagan ulit natin naputol si... na. I-reestablish natin yung line ni RH27 Noche Cacas. At yan, makikita natin kay Noche kanina, partner, no, yung barbed wire na iniharang. Gusto ko itanong kay Noche kung meron bang intel na na baka sugurin, ang Malacanang. Pero kung meron man o wala, I think protocol yan, SOP na rin sa ating kapulisan at sa mga siguro security detail ng Malacanang na i-secure yan at first and foremost, di ba? So ready na ba si Noche? Alright, Noche. Joel at yan, Miss Kay, medyo pahirap ng signal dito, lalong-lalo na nasa ilalim tayo ng LRT2. Ito yung mga kapulisan ngayon, nakikita ninyo sa ating TV screen. Ito yung mga galing ng augmentation ito ng Batangas sa PPO dito sa Benjola, kung saan sila ay tutulong kung sakaling dumating man itong mga grupo na magsagawa ng rally. So far, matahimik pa naman itong lugar. Sarado pa rin yung Recto Avenue, yung pagdating sa may Loyola. All the way, hindi sila makadiretso ng Mindiola papunta dito sa may Ligarda dahil may nakabantay ng kapulisan. Ganon din yung mga galing ng Santa Mesa sa may Bustillos Street pa lamang ay haraharang ka na doon. May mga barbed wire nang nakabarikada sa kalsada. Kaya patuloy pa rin binabantayan ng mga kapulisan kung sakali mang dumating yung mga realista. Yung bahagi ng Ayala Bridge, mas lalo pang dinagdagan yung pagbabantay ng mga kapulisan sa yung malapit dito sa Malacanang. May mga bombero na rin naka-standby, mga fire truck kung sakaling kung kinakailangan. Ito yung mga police station nanggaling pa ng Batangas. Nandito yung Alitagtag Municipal Police Station sa Nicolas, Babini, ayan, Balete, Lemery, ayan. So ibaan, ayan, halos lahat ng police station sa Region 4A. Region 4A. But particularly na Batangas ay sila yung augment ng para dito tumulong. Kung sakali lang pero so far tahimik pa naman itong lugar. Maging doon sa may area ng Ayala Bridge, sarado na pa rin sa mga motorista. Yung Bustillos, doon sa may Ligarda, sarado pa rin. Dahil yung pinaka-secured, pinibigyan nila ng sigurad dito ay yung paligid ng Malacanang. So yun ang sitwasyon. So far, wala pa namang naitalang untoward incident. Patuloy pa rin nagbabantay ang kapulisan. In place na rin yung mga fire truck kung sakali mang kinakailangan. At yung mga problema lang dito, yung mga estudyante kanina na pumasok, yung mga panghapon, ay wala talaga silang masakyan. Naglalakad na lang sila patungo sa kanilang eskwelahan. Noche, yung sa mga sasakyan na ano ba yung alternate route na pwede nilang daanan? Kung ikaw ay galing ng Divisoria, if ever, yung Divisoria, kakaliwa ka dyan sa may Nicanor Reyes. Yan, kakaliwa ka dyan dahil pagdating naman dito sa may bandang Loyola Street, may barbed wire na dyan. So, kung papunta ka ng Santa Mesa, kakaliwa yung jeep dyan. Pagdating dito, may mga road sign na rin kung saan sila, para maiwasan na yung Ligarda. Yung Ligarda rin kasi, sarado rin kasi yung Bustillos, lalong-lalo yung Bustillos. Kaya, kung galing ka ng Divisoria, yan, iwasan mo yan. Tapos dire-diretso na yan. Kung galing ka naman ng Santa Mesa, sa may Bustillos pa lamang, doon din magkakaroon ng lusutan doon. May mga street na rin na pwede kang dumaan hanggang makaiwas ka lang dito sa may Recto Loyola Street dahil dito naman
ay bukas na rin yung doon banda sa may recto, yung medyo malapit lang dito sa may Mindiola, yun ang dapat iwasan dahil yun ang mahigpit ang seguridad. Tanging lalakad na lamang yung pinapayagang makapasok dito at bawal na rin pumasok yung mga nakamotor, naka-tricycle at baging yung mga naka-e-bike ay pinagbabawalan na rin dahil nga dito sa heightened security dito sa paligid ng Malacanang. Alright. Balik sa inyo, Joel at Miss Kay. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. DZRH Special Coverage. At iyan po ang huling mga kaganapan sa Mindiola area sa lungsod ng Maynila. Puntahan naman natin ang Ermita, Recto, ang area na po na yan sa lungsod pa rin ng Maynila at naroroon si Tina Nolasco, RH9. Tina, go ahead. Ano nang nangyayari dyan? Karen, nandito pa rin tayo sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila. At ilan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nandito pa rin ngayong tanghali sa kabila na nagsialisan na ang karamihan sa kanilang mga kasamahan. Patuloy din ang pagpapalabas sa mga presentasyon sa LED screen na itinayo sa lugar at hindi pa inaalis ang stage na sinet up. Sa kasalukuyan, ang speech ni Senator Rodante Marcoleta sa nagdaang rally ng INC sa Quirino Grandstand ang pinapanood dito sa Liwasang Bonifacio. Inilagay at inayos na rin sa harapang bahagi ng stage ang mga banner at placard na ginamit sa isinagawang surprise rally ng mga miyembro ng INC kaninang umaga. Sa kasalukuyan, makulimlim at may mga pag-ambo na nararanasan dito at wala pang panibagong aktibidad o rally ang isinasagawa ng mga INC. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tina, isang tanong lang, si Yorme Isko ba ay walang anunsyo ng, hindi naman ganun ka-affected sa lungsod ng Maynila pero maraming kalsada ang sarado, partikular dyan sa malapit sa area mo, gayon din sa may bahagi ng Mindiola. Wala bang kanselasyon ng klase? Yuel, sa ngayon wala pang anunsyo kaugnay nitong kaliwat kanang isinasagawang rally si Manila Mayor Isko Moreno. Pero alamin natin yan kung mayroon ba siyang direktiba dahil nga puro sa Maynila isinasagawa itong rally at mukhang ngayong araw dahil hindi pa inaalis yung stage, nandito pa ang LED screen. Mukhang magtutuloy-tuloy pa ito. Inaasahan natin na may pangalawang beses itong o ikalawang beses itong isasagawa ngayong araw. Dahil yun nga, meron pa nga ilang mga miyembro dito ng INC ang hindi pa umaalis at nandito pa nga rin yung sinet up nilang stage at LED screen. Alright, maraming salamat, Tina. Maraming salamat. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Alright, thank you very much Tina Nolasco. At sa EDSA Monument naman, naroroon si Giselle Ricafort. Nagiging mainit ba ang mga engkwentro dyan o kalmado pa rin ang ating mga kababayan dyan? Go ahead, RH15, Giselle Ricafort. Go ahead, Giselle. Alright, mukhang naputol ang ating linya kay Giselle. Alright, andyan na. Go ahead. Yuel, aminado yung National Capital Region Police Office na nagkagulatan dito sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, hindi raw nila alam na magsasagawa ng pagkilos ang grupo simula kaninang 3:00 ng umaga yan. May intelligence report naman anya sila pero hindi nila inaasahan na magiging malaki itong pagtitipon. Iginiit ni Asilo na walang negligence o kapabayaan ng hanay dahil agad naman daw sila na nakapaglatag ng security measures dito sa lugar. Nagtaas din ng full alert status itong NCRPO simula kaninang 5:00 ng umaga para matiyak yung kinakailangang security coverage. Sa datos ng NCRPO, 2 pulis yung nasugatan habang 4 na realista ang naaresto kanina nang sumiklab yung tensyon. Binabalidate pa ng hanay yung naulat natin na 5 naaresto na kalaunan uminda ng hirap ng paghinga sapagkat pinadapa nga sa noong arresting team kanina. Kabilang sa mga pinusasan yung driver ng tourist bus na nakaipit sa isang policewoman at isang pa sa isang pulis.
Ito si Giselle Ricofort para sa Deezer 8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, bukod tama ba, pagkaintindi ko, bukod dun sa 5 bus na may markings ng New Era University, meron ding mga tourist bus na nandyan at yun nga yung isang driver doon, yun yung inaresto. Correct, Yuel, iyan yung sakay niyan, yung participant din nitong INC rally. Itong binabanggit natin na yung naging sentro ng session kanina, no, kung saan mismong nakabalandra yung mga tourist bus na ginamit ng mga participant sa northbound yan nitong White Plains Avenue. Meron Go ahead. Go ahead, Ivan. Meron kaming nakikita dito na yung nakatabi na yung mga blue na bus. Ito yung sa New Era, no? Pero yung mga ibinalandra dun sa EDSA busway, iginilid din ba o yun yung binabanggit ng MMDA na merong mga o mga hinatak? Ay, Yuel, nandito pa rin Nandito pa rin yung mga bus na tinutukoy natin kanina. Actually, bago magkaroon ng tensyon, nakabalandra na talaga yan doon. Nandito na yan sa northbound lane ng White Plains Avenue. Pero tahimik, may mga chant lang, may mga isinisigaw lang yung mga rallyista. Pero tahimik, walang tensyon. Nagsimula lamang yung tensyon nang sumigaw ang NCRPO Director Major General Anthony Aberin na arestuhin natin yan. Doon na kasi yung direktiba niyang yan, ginawa niya yan dito sa ground matapos maipit nung isa, yung nasa pinakaunahan na bus, kung makikita ninyo, yung nasa unahan na bus, nag-atras abante. Paulit-ulit na nag-a-atras abante na ang layunin daw, ang sabi ng Regional Director, harangan yung pathway ng EDSA carousel. Doon naipit yung policewoman kanina. Okay. So, Giselle, yung policewoman, kumusta naman pala siya? Ano na ang kanyang kalagayan? Nasa ospital ang banggit Miss Kay ng NCRPO at kasalukuyan na nilalapatan ng atensyong medikal. Dahil din yung isang pulis pa na tinutukoy ni RD ni Major Asilo ng spokesperson ng NCRPO na sinapak di umano ng isang rallyista dito sa area. Ako, parang nagiging tensyonado na nga, Giselle, nabanggit mo rin kanina, may mga engkwentro, yung mga interaksyon na medyo nagkakasakitan na ng konti. So ano bang ginagawa ng ating kapulisan para mapigilan ito? Sabi mo may mga naaresto na sila, tama ba? Correct, Miss Kay. Nasa 4 yung opisyal na numero ngayon ng NCRPO, pero patuloy sila na tumatanggap ng mga impormasyon, ng mga report, kaya possible na iyan ay madagdagan pa. Nasa mahigit 3,000 miski na mga tauhan ng NCRPO yung kasalukuyan na idineploy, ipinakalat dito lamang yan sa White Plains Avenue at sa mismong EDSA People Power Monument. Yung mahigit 10,000 na crowd estimate, pagtaya yan ng hanay, patuloy pa rin na nadadagdagan sa mga oras na ito. So may plano pa ba na magdagdag ng puwersa ang ating kapulisan, Giselle, dahil mukhang walang planong umalis pa dyan, yung mga rallyista galing sa INC? Naka-full alert, Miss Kay, yung NCRPO at ang sabi ni Director Major General Anthony Aberin, dadagdagan nila yung kanilang mahigit 3,000 deployment kung kakailanganin ng sitwasyon. Pero so far, sa kabila ng kung ilang beses na tensyon na sumiklab kaninang umaga yan, kalmado na yung sitwasyon sa mga oras na ito. At ang pagsiguro ng pulisya ay hindi daw nila bubuwagin o itataboy itong mga nagpo-programa na rallyista sa kabila ng kawalan ng permit sapagkat iyan daw ay direktiba ng Department of the Interior and Local Government. Kasabay yung pagdiit na wala naman daw silang double standard dito sa INC at doon sa mga militanteng grupo. Medyo Giselle, kasi kung walang permit, yung mga ibang grupo, pag walang permit, hindi pinapayagan. Pero sila, walang permit. So, nung nabanggit na walang double standard, medyo kailangan klaruhin nila yan, Giselle. Correct. Miss Kay, yan din yung naging pag-usisa kanina ng media. At ngayon nga, ang sinasabi kasi kanina, ito, yung interview namin kay Major Asilo after ng mga tensyon,
doon niya binanggit yung direktiba ng DILG na kahit walang permit, i-go lang ninyo yung inyong activity as long as walang gulo. Pero ang punto nga dito, nagkaroon na ng gulo, may mga naaresto, may mga nasaktan na doon sa hanay ng gobyerno. Meron ng pulis, sabi mo, may pulis na ospital na, di ba? Correct, oo, correct, Miss Kay. Ang ngayon naman, ang pagsiguro, mahigpit yung security coverage dito sa area ng White Plains Avenue at sa People Power Monument. Nagsimula yung latag dito ng istriktong security measures kaninang alas 5 ng umaga dahil ang binabanggit nga maging yung NCRPO, bagamat may mga intel, may mga information sila na natatanggap na magkakaroon ng pagkilos. Ang problema kasi kung ang tanong diyan kailan, anong oras, kaya maging sila aminado naman na nagkaroon ng gulatan dito sa malawakang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo dito sa Quezon City. Alright, thank you Giselle at babalikan ka namin dyan. Hopefully ay hindi na maulit yung mga gulo kanina. Gulo at mga yung hindi na tumaas yung tension dyan. Thank you Giselle. Maraming salamat, Yuel, Miss Kay. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. Babalikan pa rin natin ang ilan pang mga pangyayari sa mga rally sideshow, partikular dyan sa EDSA at Liwasang Bonifacio. Oras natin 5 minuto bago mag-alauna ng hapon. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. DZRH Special Coverage. 2 minuto ho bago mag-alauna ng hapon.
Bigyan daan muna natin itong ating maiba lang sa ating pagtutuko sa ating special coverage dyan pa rin sa EDSA People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio. Babalikan natin ang iba pang mga kaganapan dyan maya-maya. Samantala sa ating balitang sports, sa mundo ng basketball, balik Pilipinas na ang dating TNT at Gilas Pilipinas star na si Jimmy Alapag. Hindi para maglaro, kundi para magsilbing head coach. Kung anong kupunan ng kanyang pamumunuan, sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Matapos ang ilang taong paglilingkod sa ibang bansa, formal nang nagbalik sa PBA si Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng NLEX Road Warriors. Inanunsyo ng kupunan ng paghirang sa 48-year-old former PBA star na muling babalik sa liga kung saan siya naglaro sa loob ng 16 years bilang miyembro ng TNT franchise. Ayon sa NLEX, bahagi ang pagtatalaga kay Alapag ng pagpapalakas sa programa ng kupunan habang pinapanatili ang identity na nabuo nito sa mga nakaraang season. Sinabi rin ng kupunan na dala ni Alapag ang malawak na karanasan mula sa NBA, matibay na filosofiya sa basketball at isang player-centered approach na inaasahang makatutulong upang maitaas pa ang antas ng paglalaro ng NLEX. Layunin din ng Road Warriors na mapalapit sa pagiging isang lehitimong contender sa kampyonato sa pamagitan ng bagong pamumuno. Bago ang kanyang pagbabalik sa PBA, nagsilbi si Alapag bilang assistant coach ng Stockton Kings sa NBA G League sa loob ng 2 taon. Pagkatapos nito, naging player development coach siya ng NBA team na Sacramento Kings. Bilang mandalaro naman, pinamunuan ni Alapag ang TNT tropang Texters sa 6 na PBA championships. Nagwagi rin siya ng 2 kampyonato bilang assistant coach ng San Miguel Beermen. Naging bahagi rin siya ng Gilas Pilipinas, kung saan isa sa pinakamatatanda ang yugto ng kanyang karera ang paglalaro sa 2014 FIBA World Cup sa Spain. Maraming salamat sa report ni Mili Borja. Sa ngayon naman, napuntahan natin ang ating showbiz balita. Naku, napuno ng saya at solid na tugtugan hatid ng 101.1 Yes FM, ang ating sister station para sa kanilang first leg ng Fiesta na ginanap sa Pasig City. Kung sino-sino ang mga bumida at nagpasiklab sa palibreng concert ng nasabing FM radio station, tinutukan ni James Galange. Alitawan at solid performances ang natunghayan natin mga ka-solid Yes friend dito sa 101.1 Yes FM Fiesta dito sa Pasig City. Ang mga naging kaganapan, balikan sa report na ito. Naging matagumpay ang first leg ng espesyal na Fiesta free concert handog ng 101.1 Yes FM sa Pasig City. Tampok na batabang solid na sayawan, papremyo at pati na rin ng tugtugan. May mga nakihatong sa pazumba ng istasyon, nanalo ng limpak-lipak na raffle draws gaya ng bigas at appliances, gaya din na makising-along sa ilan sa kanilang favorite radio jock at artist. Habang nag-uwi naman na tumataginting na 5,000 pesos na cash prize ang naging grand winner ng singing contest. Samantala, present din na naging solid na tawanan kasama si Rico Panyero, B-Boy Bibo, Sexy Megan, Ganda Morena at Like a Barista na namigay rin ng mga cash prizes sa mga dumalong Yes Friend. Habang si Gando Wanda naman ang una nagpasiklab sa entablado, hatid ang all-out energy sa mga dumalo at nakisingalong sa kantang Huwag na Huwag Mong Sasabihin ni Kitchi Nadal. Kaya naman ang matanong sina Yes FM DJs B-Boy Bibo at Gando Wanda kung ano nga bang kanilang ritual o routine bago sumabak on stage. Ito ang kanilang naging sagot. Dasal. Bukod doon, wala eh. Ano lang, mahal lang namin yung ginagawa namin as DJ. So, happy kami na may na-entertain kami at happy kami na masaya ang crowd. So, ayun, ano lang, nag-enjoy kami as much as nag-enjoy sila. Ako, para sa akin, isa sa pinakamahalagang ingredient ng ganitong event, pawis. Yan talaga. The moment na natikman mo yung sarili mong pawis na pumatak malapit sa bibig mo, eto na yun. Doon ka na magkakaroon ng more, basta pag nakawa ka ng microphone, lahat ng lalabas sa bibig mo to entertain the audience, yun na yun. Samantala, para naman sa naging first special guest ng gabi, ang The Voice Season 1 Grand Winner na si Minto Yonteng, kasama ang kanyang banda na The Drivers, ay naghatid din na classic OPM hits gaya ng Panalangin ng Apo Hiking Society na sinabayan ng mga bata at halos na mga matatanda.
At syempre, hindi rin nagpuli ang isa sa mga kilalang OPM band with over 414 million total streams sa Spotify, ang Sunkissed Lola. Nakumanta rin ng ilan sa mga OPM hits gaya ng Mundo, ng Four of Spades at iba pa. Habang pinakilig naman ng audience gamit naman ang kanilang original songs na Dalawang Patinig, Pakisabi at Pasilyo with 182,000 daily streams. Karangalan na rin namin kasi at the same time kasi nga alam natin yung radyo malawak ang inaabot. Anong i-offer sa akin na pwede ka ba? Sabi ko sige kung okay yung schedules, why not? Actually, sabi ko nga kay Tep na yung nag-director natin dito na baka sa mga upcoming shows pa ng Fiesta, kasama pa rin tayo. Well, actually, marami naman na kaming napuntahan na lugar, natugtugan, iba-ibang shows, iba-ibang tao. Well, same pa rin naman yung pakiramdam every time na pumupunta kami everywhere. Lagi kaming excited, lagi kaming masaya. And nililook forward talaga namin whatever kind of audience yung makakasama namin. And happy kami na nasi-share pa rin namin yung music namin to others and natatouch pa rin namin yung mga soul ng ibang tao. Lubos naman ang pasasalamat ng 101.1 Yes FM sa mga Solid Yes Friend na nakilahok sa kanilang unang leg ng fiesta. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Angelica Cosme, ito si James Galaga ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Special Coverage. 5 minuto makalipas po ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya